Scorpio. This is Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of June. For your personal reading, please send me a direct message. Kamusta mga Scorpio? Kamusta? Anong meron? Anong bago? Anong paulit-ulit na ginagawa? This is Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of June. Collective energy ng mga Scorpio. Collective energy ng mga Scorpio. Collective energy ng mga Scorpio. Paalala, ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account? Hindi po ako yun. Mag-ingat sa scammers. Scorpio, let's see. Nagawa na ba? Naganap na ba ang transformation para sa ating mga Scorpio? The Empress in reverse, there's a feminine in this connection. The official feminine, the baby mama, na sabi niya is, hindi niya nakikita ang liwanag ng buhay sa masculine, sa connection na to. Okay. Sinungaling daw. Talipandas, sinungaling ka, masculine. Niloloko, pinapaasa mo daw si feminine. Okay. Napakaraming manipulation na nangyari dito because of the intention of the masculine na hindi siya iwanan. Meron siyang binibigay na effort or pangako, marami siyang sinabi para kumapit yung feminine doon sa potential, doon sa pangarap na long-term commitment. But it feels like very hot and cold, and a big chunk of that energy is more of like drawing sa hangin, manipulation, nagpaasa. That's why sabi ng feminine sa connection na to, okay, hindi niya nakikita yung katotohanan sa mga sinabi ng masculine. Someone is already walking away from this connection at pinupursue ang dreams, pinupursue ang mga pangarap na parang sige, kung hindi naman reliable ang masculine na yan, ipursue ang sariling pangarap separate from the connection. Na kung for some of you who's still trying to work things out, ang dating para sa'yo is mag-workout o hindi, sabi ni feminine, okay siya. Okay? But, for most of you na nag-walk away na sa connection na to, sabi ni feminine, wala o lats. Alam mo yun. Pinapaasa siya sa wala at nagfo-focus na siya sa kanyang wish fulfillment. At nagiging quiet ang feminine sa connection na to about mga pangarap niya. Okay? Para walang bad juju. Para walang sagabal. Okay. So, napagod ka na, Scorpio, to overthink. Sabi mo, focus na lang sa kaperahan, kabuhayan. At sabi mo, parang napapagod na rin ang puso mo to start a new connection. Okay? Kung galing sa breakup, parang ayaw mo na ulit. Gusto mo nang magpahinga ang puso. For those of you na kumakapit, lumalaban, okay, sa relasyon na to, sabi ng feminine sa connection na to is parang ilalaban na lang niya hanggang kailan niya kaya. Pero kung mag-crumble to, hindi na para sobrang ayusin pa. Okay? Na parang go with the flow. Kapag naayos, di naayos. Pag hindi, okay lang. Pagod ka na rin. Okay? Maraming naging betrayal sa relationship na to. Especially kung matagal na kayo together. May pagsingot. Na-stress ako sa inyo eh. Okay. Yan, nahulog. So, nagkaroon ng betrayal here. Lalo na kapag like meron ng family involved, may bata, may long-term plans. Napakaraming disagreements because puro drawing yung mga sinasabi. Marami ding dishonest energy, trust issues. I feel for some of you may na-involve na third party. Okay? But it feels like, sabi ng masculine sa connection na to, para sa kanya, hanggat pwede niyang i-keep both yung relasyon, yung family, yung long-term commitment na pwede niyang uwian pag may rayuman na siya, at yung mga third party na na nasa paligid. Gusto niya, lahat, ikip niya yan. Kanya yan. Okay? So, there's a masculine in this connection. Again, hindi ito para sa lahat. Na very distorted yung paraan ng pagmamahal. Very avoidant din yung personality na kapag may mga problema at dapat ayusin na conflict, lumalayo siya. Dinideflect niya yung issues, ayaw pag-usapan, nagagalit-galitan, nanggagaslight, naninisi. There's also a masculine here na
may pagsisinungaling tungkol sa energy ng bata. For some of you, there's a masculine na nagsisinungaling na may anak siya. Or nagsisinungaling na mabuting tatay siya na nagsusustento siya. Okay? Kasinungalingan. Okay. Punong-puno ng toxicity ang connection na to. Maraming unacceptable behavior. But there is also an energy of lagi na lang may bumabalik. Okay. Let's see. Kaya parang hindi matapos-tapos ang connection na to. Pero ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. It feels like the masculine in this connection, parang pinipilit niya na nandun siya sa buhay ni official feminine, pero hindi niya afford yung cost at yung sacrifices na kailangan munang meron siya to stay sa buhay ng feminine na to. Na parang walang pansustento, hindi reliable, hindi matured enough to handle the relationship. Irresponsible. Okay? So, it feels like nagkaroon ng maraming doubts sa relasyon na to. Pero love nyo naman ng bawat isa. Nagdala ng confusion, especially dun sa mga may na-involve na mga capital MGA, third parties with a capital S. Okay? Recent pa, sabi ng ating mga Scorpio, meron kayong minamanifest. Kaperahan kabuhayan. What's this? Anong minamanifest? Feminine, if gusto mo pang ilaban ng relasyon na to, yung minamanifest mo na lalaking bumalik sa'yo, hindi siya ready na magsabi ng totoo at magbigay ng sincere offer of love. Okay? Masculine, ikaw, kung ikaw ay nagmamanifest na bumalik sa buhay ni feminine, ayusin mo naman because ako ay naniniwala sa karma. Okay? But it feels like for some of you na alam na yung pattern ng masculine na to, parang, ayoko, hindi ko yan hinihintay, i-block mo yan. Pag nandun na yan sa parang, sabihin mo, wala ako dito. Ganun. Because someone is planning na pasyalan ka sa work, sa bahay, i-stalk ka, lalo na kung yung masculine ang Scorpio, may pagka-possessive yung energy. Okay? Or gamitin yung bata to still connect with you na, di ka ba naawa sa bata? Maghihiwalay tayo? Parang sabi ni feminine, kaya nga ako nakikipaghiwalay sa'yo, kawawa yung bata. Nakikita niya na ganito yung sistema, na ikaw kung ano pinagagagawa mo sa buhay mo. Okay. For some of you, you're still trying to find the balance. Kung ano ba talaga ang definition ng healthy relationship. Are you just parang sobrang taas lang ba ng standards mo? Masyado ka bang nagde-demand kay masculine? Okay? Find the balance. Baka naman nagagaslight ka lang ni masculine na feminine, masyado ka lang nag-e-expect, walang perfect. Magbabago naman ako. Mga 2050, yun, magbabago na siya. Okay. Most of you are still trying to find the balance. Okay. Naiintindihan ko naman. Kidding aside. Okay. Naiintindihan ko naman yung strong connection between you and your person. Kaya lang, sobra ka nang nasasaktan na binabalansi mo kung worth it pa bang magstay at i-honor ang relasyon na to or mag-walk away na. But if you have to choose between you, your mental health, ikaw sarili mo at yung anak mo, piliin mo yun kesa yung taong quote-unquote mahal mo. Kasi ang number one na dapat mong protektahan, ikaw sarili mo, mental health mo. Kasi pag gumawa ang mental health mo, kawawa yung bata. At dapat mo rin protektahan yung anak mo kung may batang involved. Kasi ikaw ang nagtuturo ng kung ano ang magiging sino yung anak mo. Na parang it's either i-continue niya ang generational blessing or generational curse na dinadanas mo right now. Choose you and choose your kiddo. Kung anong makakabuti para sa inyong dalawa. Kung ano man ang pinaglalabanan, okay, battling his own demons, let him fight it first. Tapusin mo na niya ang laban na yan. Pag okay na,
Pag okay na at successful na siya, nalagpasan na niya tong like, kung man tong pinagdadaanan ng masculine na to, tsaka na siya bumalik. Kung mahal niya talaga ang bata at kung mahal niya talaga kayo, hindi siya makikipag-reconnect ng toxic siya. Gets? Ngayon, kung babalik siya at may addiction siya, substance, alcohol, sugal, neglect, babae, at pipilitin niya to be in your life, hindi niya kayo mahal. Mahal niya yung sarili niya kasi nalulungkot siya at nangihinayang siya dun sa mawawalang privilege by being in your life. And that's really, really selfish. Okay? Kung mahal ka talaga nito, aayusin muna niya yung buhay niya, tsaka siya babalik sa'yo nang tama na siya, na tamang tao na siya, lalo na kung may involved na bata. Pero kung ipipilit niya yung sarili niya, that's selfish. Hindi yun para sa inyo. Hindi totoo na para to sa pamilya. Because wala nga siyang dalang resources para magkaroon ng healthy family. Okay? Maaaring naintindihan ka niya, maaaring hindi. Kasi, most of the time, yung mga ganitong scenario, hindi sila aware kung anong mali sa kanila. Kung ako sa'yo, sabihin mo kung ano yung nakikita mong issue sa relasyon. Sa akin, the most 2 beses. Kasi kapag hindi pa niya nakuha ng pangalawang beses, most of the time, that's just the person is not willing to receive the message already. Hindi ito para, slow siya. Nire-reject lang niya yung totoong sitwasyon for him to escape the personal accountability at yung changes na kailangan niyang gawin sa sarili niya. Okay? Right now, it feels like sa feminine, sa connection na to, you're having a new beginning, new life, new chapter ng buhay mo. Congratulations! Nag-decide ka kung anong tama para sa'yo. Congratulations! The masculine in this connection, daming responsibilidad, daming bayarin. It feels like this masculine is having his like karma right now. Gusto niyang bumalik sa'yo. Feminine, luluhod ako, patawarin mo ako. Para sa akin, hindi. Meron siyang tinatapos na karma. Meron siyang dala-dala na hindi magandang energy. Ipaglalaban ka daw niya, I don't care. I don't care. Labanan mo muna ang yung demon, okay? Hindi pwede. Hindi pwede. Madadamay ka sa karma ng tao na to. Kasi if papasok ulit siya, papasok ka ulit sa partnership na to, part of that hindi magandang karma na hindi pa niya tapos. Okay? Maaari mong saluhin at maaaring ma-entangle yung hindi magandang energy, yung dark energy na yan sa'yo. Okay? Kung ako sa'yo, layo-layo. Okay? But it feels like, sabi ng feminine sa connection na to, you're trying to avoid conflict, pagod ka na sa sakit ng ulo. Congratulations! Sabi mo, unahin mo na lang ang sarili mo, looking at the silver lining ng sitwasyon. For some of you na nag-walk away na dito, you're looking at the silver lining na parang, oh my God, ito pala yung feeling na walang away, wala kang iniisip kung bakit alas 2 na wala pa siya, bakit 3 oras sa toilet, sinong ka-chat, bakit may naririnig kang kausap, bakit meron siyang laging fina-follow, bakit lagi siyang ganon. This is peace of mind. Okay? Na finally, nakita mo na, for some of you, na nag-walk away na sa relasyon, dito mo nakita na already na ito pala yung nire-resist mo na change. Okay naman pala. And for some of you na may batang involved, sabi mo, okay na, focus na lang sa bata. Okay? So, you might be dealing with a Leo, Virgo, Gemini, Aqua, Gemini, Libra. Okay. Taurus, Virgo, Capricorn. In the next 3 months, it feels like marami pa rin question sa isip mo. Bakit siya ganon? Bakit siya ganyan? Ba't niya sinabi to? Ba't hindi niya ginawa? Ba't kanya binitray? Ba't kanya sinaktan? But I feel darating ka sa na okay na? Kahit hindi mo naiintindihan, focus ka na lang sa sarili mo. At least, alam mo naging tama yung decision mo because nakahinga ka ng maluwag para sa feminine sa connection na to. Kung tatanungin mo ako kung nagbago na siya, I don't think so.
maaaring mag-reach out. Merong fake offer of love, fake apology. Huwag tayo sa fake. Natural diamonds, 18K setting. Okay. Marami na namang ibebenta sa'yo to. Ibebenta na pangarap, pangako. Okay, maaaring sabihin niya, oh, may binuksan nga ako negosyo, maganda nga, partner ko nga si ganon. Ingat, okay? Ingat, binebentahan ka na naman ng mga nakasulat sa buhangin. Meron siyang iniisip right now na third party, hindi pa sila totally over. Nagkakaroon ng problema sa pera ang masculine na to. Okay. Sobrang loss ng energy ng masculine sa connection na to. Hindi to nakakatuwa. Sobrang loss na kailangan niya ng maraming tao sa paligid niya para maging source of happiness and abundance niya. Pero hindi niya nare-realize na kung ano yung pinagdadaanan niyang hindi magandang energy is a bad karma because of his past actions. Ngayon, feminine, at kung sino man ang mga nai-involve sa masculine sa connection na to, kung ako sa inyo, lumayo-layo muna kayo. Let him fix this. Let him learn his lessons. Kasi kung hindi, lagi na lang may sasalo. At hanggang may sumasalo sa kanya, hindi siya natututo. Okay? Detach. Some of you, parang natitrigger pa kayo na, i-message ko kaya yung bago niya. Ikwento ko lahat kung anong pinagagawa sa akin. No. Detach. Kung ano yung may karma sila nung bago niya, karma nila yun. Let them. That new person has invited the energy of the toxic masculine because of whatever energy na meron din siya. It's either maging lesson or blessing sila sa isa't isa. I-out mo na yung sarili mo doon. Okay? Ayusin ang kapirahan, kabuhayan ko, may involved na bata, focus doon. Alrighty? Alrighty? Baka magpaparig na naman kayo, sabihin nyo na naman, sinaktan na naman kayo, ha? Palitan kayo. Okay. And I would be the Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of June. See you again in a few days for your bonus reading. Bye-bye, Scorpio.